Tara, samahan mo ako magluto nitong budget-friendly recipe natin pero ubod ng sarap. And syempre healthy na rin. Ipapakita ko kung paano ito lutuin. Umpisahan na po natin. Bago tayo mag-umpisang magluto, ipapakita ko lang real quick kung paano natin salain itong ating Youngstown sardines para ma-separate natin yung kanyang sauce doon sa mismong laman. And voila! Nandito na yung kanyang sauce. Buksan po natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Pagkatapos maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Hintayin uminit ang mantika dahil mainit na siya. Pwede na nating isote ang ating bawang. Next naman ay ang ating white onion. At this point, pwede na nating ilagay ang laman ng ating sardinas. Maaari po natin itong durugin, lalo na at malalaki naman yung hiwa niya para lahat talaga ay makakain dahil nga budget meal lang itong ating recipe. Ilagay na po natin ang ating liquid seasoning pampalasa. Siyempre ang ating black pepper. Takpan po muna natin ito and hayaan nating mag-simmer siya. Buksan na natin ulit after mag-simmer, ilagay na natin ang ating patis. Instead of using salt, patis po ang ating gagamitin. And this time, pwede na po nating ihulog itong ating sauce na sineparate kanina. I-mekos-mekos lang po natin ito. As you can see, mukha na siyang masarap. Tapos takpan lang po natin ito saglit at hintayin kumulo. Kahit wala pang tubig, kumukulo na siya. So, maglalagay po tayo ng kaunting sabaw, yung ating Youngstown na can, doon po natin nilagay yung sabaw para makuha natin yung katas na galing pa doon. So, tatakpan lang po natin ito para hayaan natin siyang kumulo. So, ayan. Since kulo na siya, boiling na siya, may mga bubbles na tayong nakikita dyan sa taas. Ang gagawin natin ay maglalagay po tayo ng broth cube. Another way para maging yummy and tasteful itong ating simple and budget-friendly recipe. Tatakpan po muna natin saglit. Tapos, this point, pwede na natin ilagay ang ating udong. Para hindi tayo mabitin sa ating sardinas, lalagyan din natin siya ng udong. Favorite ko tong recipe na to, lalo na nung bata pa kami. Kapag ganito yung ulam namin, as in, only rice talaga kami. Ayan. So, medyo foggy siya kasi dahil sa usok. So, halo-haluin lang po natin ito. Tapos, syempre, check din natin yung ating udong. Titingnan natin kung malambot na siya. Dahil matigas pa naman yung udong natin, tatakpan muna natin yan. Tapos, check ulit natin at this point kung luto na ba yung udong. So, since luto na yan, pwede na tayo maglagay ng chives. Another way para maging healthy ang recipe natin kahit budget-friendly to siya. And para colorful na rin syempre itong ating recipe. And that's it. Narito na po ang final product. Sana po nagustuhan ninyo. Sobrang sarap po nitong kainin, lalong-lalo na pag tag-ulan, ipare sa kanin. Happy eating! Bye!